Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, Basta Promdi, Lodi! Ang kahirapan po ay hindi hadlang para tumulong sa kapwa. Yan ang pinatunayan ng 31 anyos na rider na si Jerome Calvadores na taga Silang, Cavite. Tapos man siya, nagagawa niyang mag-abot ng tulong sa mga kababayang nangangailangan ng oxygen tank gamit ang kanyang moto ambulance. Ang astig nating from Lodi with a heart, nasa linya po ng telepono. Wow naman, Jerome! Kamusta ka dyan? Okay naman po. Hello po. Ganda nga po. Oh, nasa Zoom pa si Jerome. Jerome, ano ba ang naging inspirasyon sa'yo para gawin mo ito? Bakit mo ginagawa? Anong nagtulak sa'yo? Sa totoo lang po, meron po kong time na sobrang hirap po yung mga tao, lalo pag hindi po tinatanggap sa ospital. Nung time po na total lockdown, almost puno po talaga yung mga ospital eh. Siyempre, pag nahihirapan po siyang huminga, talagang wala pong mabilihan, makuna ng oxygen. Ayun po, unti-unti po ako nag-ipon po nun. Halos lahat po ng kinikita ko, hindi po makabili po ako ng oxygen tank. Libre ko po siyang pinapagamit sa mga pasyente. Kung ano po yung naipon ko, yun po yung ano. Sa totoo lang po, nung pumutok po yung bulkan, kami rin po yung mga kagrupo ko yung nagsasalba ng buhay ng mga tao. Yun po, nakita ko po kung ano po yung naging kakulangan po ng sitwasyon, lalo po yung mga ospital, kinukulang din po sa oxygen. Nakakita po ako ng paraan kung paano po tayo makatulong sa taong bayan, sa mga nangangailangan po. Okay, Jerome, wala ka bang itinataguyod na pamilya? Wala ka bang misis, anak? Meron po akong live-in partner. Wala pa pong anak. Kaya, busy So, rin po sa lahat ng kinikita mo halos, dyan mo binubuhos sa pagtulong sa kapwa? Opo eh. Halos lahat po, halos 80% po naman ang nagtitira naman po ng konti sa sarili ko para meron din pong pambiling bigas. Tapos Sobrang, ang galing mo naman, ang galing mo. Magkano ba, Jerome, ang isang oxygen tank? nung una po, umaabot po siya ng 6,500. Opo. Tapos every week tumataas po yung price niya, naging 7,000, 7,500. Hanggang ngayon po, umahalaga na po siya ng 16,500 ang isang set. Kaya hindi na po ako makabili ng tangke. Kaya pinapaikot ko na lang po yung 19 tanks po sa buong, kung saan po yung nangangailangan kahit malayo po, na pinupuntahan po ng moto ambulance. So, ikaw ay nakapag-ipon para meron kang labing ilan? 19 tanks po. 19 tanks. Can you imagine on your salary as a rider? Rider ka ng delivery service. Opo. President po ako ng On-Call Riders buong Cavite po. Yan po. Tinuturo po sila kung paano sila kikita ng pera, kung paano po yung mga ginagawa ko. Tinuturo ko po sa kanila ng libre. Oo. Ano ang... ito siguro mahirap mahirap intindihin. Alam mo, ng karaniwang na tagapakinig o nanonood kasi yung bang desire mo, hindi naman kalakihan ng sahod mo at hindi naman yung parang ang dami mong pera na kayang-kayang mong mamigay pero ginagawan mo ng paraan. Bakit ganon? Bakit bibihira ang mga taong ganyan, Jerome? Aminin natin. Nung time po kasi na may lumapit po sa akin, kung saan daw po ako may alam na merong oxygen tank. Tapos sinamahan ko po siya one time. Wala po talaga kaming nahiraman. As in, lahat po ng mga centers, mga barangays, talagang kinakapos din po talaga sa supply ng oxygen. Ginawa ko po, nag-push po ako, nagpursige po ako mag-ipon. Po ako unti-unti, lahat po ng kinikita ko. Naghanap po ako ng mga second hand muna, panimula sa online. Hanggang sa
dumami po ng dumami, nakakabili po ako ng mura. Then bumibili na po ako ng maramihan ng regulator hanggang sa nakaipon po ako ng maraming tanks. Then may mga natutuwa naman po, kaya siguro may nag-donate po na 3 tangke, tagi-tagisa. Ayun sa mga naging kaibigan ko. Sobrang hirap na hirap po ako. Lagi po akong naghahanap, nagpo-post po ako sa Facebook kung saan po yung may available. Talagang hirap na hirap po. Yung hospital nga po, nauubusan eh. Yung planta, nauubusan. Buti pa ikaw, meron ka pang 19 na tangkin para sa moto ambulance mo. Ang ibig kong sabihin, itong desire mo, itong kagustuhan mong makatulong sa mga kapwa na hindi mo naman kakilala, di ba? Hindi naman mag-anak mo, kaibigan mo, saan nanggagaling? Kasi po, last time nakakita po ako harap-harapan kung paano po mahirapang huminga. Naluluha na lang po ako eh. Hanggang sa naibus ko po yung kagustuhan ko na tulungan, lahat na lang po ng basta kaya ko, ginagawa ko na lang po talaga yung mga, yun, kung paano ko po sila may sasalba yung buhay nila. Kasi po wala po akong pera maibibigay, kaya buhay na lang po yung sinasalba ko. Sa paraan na alam ko po na, siyempre po yung hangin, madudugtungan po yung buhay nila. Tama, Jerome. Hindi naman pera yung ibinibigay mo talaga, sa totoo lang. Opo eh. Kasi po ang katumbas po ng oxygen, 1,000. Kung magbibigay po ako ng 100, hindi naman po makakabuhay ng tao yun. Kaya naisipan ko po, oxygen tank po talaga. Tapos, minsan po, pag nakikita ko po na yung sitwasyon ng lugar nila, yung bahay nila, o halos wala kahit pambili pong bigas, sinasagot ko na po yung laman ng tangke. Doon mga twice a week. Ganun po. Magkano ang laman ng tangke? Yung pinakamalaki po ngayon, 600 pesos po eh. So believe na believe ako sa'yo, sana ang dumami pa ang mga tulad mo, Jerome, na kahit, alam mo, yung linalagay mo dyan, hindi naman kasi sobra-sobra, labis-labis, kagaya ng kung mayaman ka. Sobrang nahirapan po ako kasi galing sa kita mo, di ba? Sa pinagpapawisan mo. Opo, sobrang nahirapan po ako din. Ilang beses din po ako na-aksidente, ilang beses din po ako nag-rescue, ako po yung na-aksidente din. Tapos, nawalan din po ako ng budget, nawalan po ako ng pondo. Hinatak po yung motor ko. Kaya, papasalamat din po ako sa mga grupong riders. Tinulungan po nila ako. Yung mga Team Bergman po. Tapos, yung organization po namin na buo, Bayani United Organization po, dito po sa Bulihan Silang Cavite po. Nagpapasalamat po ako sa kanila na tinulungan po nila ako. Na mabawi po yung aking moto ambulance. Tama na meron kang asosasyon, meron kang grupo na parang bang kayo-kayo ang susuporta sa isa't isa, no? Opo. Ganun po kasi isa rin po kasi ako sa naging inspirasyon kung paano po mapalaganap yung pagkawang gawa, kung paano po tumulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit, kung paano po gumawa ng mga bagay na ayun, nakakataba po ng puso na sa lahat ng ginagawa mo pag sa sakripisyo. Gaya ko po, hindi ko na po alintahan ako magkaka-COVID ba ako or ano. Bahala na, basta alam naman po ni Lord kung ano po yung mission na ibinigay niya sa akin eh. Ano ang pakiramdam, Jerome, pag nakikita mong nagiginhawa ng ang taong may sakit at alam mo na, kumbaga na nadudugtungan mo, di ba, ang kanilang buhay. Ano yung pakiramdam mo? Sobrang saya ko po kasi ang hirap pong magsalba ng buhay ng tao eh. Ako man po, talagang naluluha po ako sa mga pasyente dahil sa hirap ng sitwasyon, hirap po ng mga ospital na tumatanggap, kaya gumawa po ng paraan. Tulad po niyan, pag may nakikita po akong ambulansya na natatraffic, kahit nagagalit yung mga enforcer, na bawal daw po yung ganun, tinitigasan ko na lang po yung ulo ko eh. Para lang may survive po yung buhay ng tao. Kasi wala naman po ibang gagawa nun. Siyempre, si ambulansya po, hindi niya alam kung saan siya dadaan. Hinahawi ko po yung mga sasakyan. Talagang likas talagang matulungin ka, Jerome. Ilabag ko na po yung batas para lang makapagsalba ng buhay. Siguro ikaw, hahaba ang buhay mo dahil marami ka pang kailangan tulungan. Opo, talagang yun po yung dinadasal ko kasi umaasa po rin yung taong bayan dahil sa ngayon po, aminin ko dahil isa na rin po sa makapag-ano po sa akin dahil ako po ay isa po sa nag-file ng COC. Talaga ba? Siguro, po sa akin, binigyan po ako ng sign
binigyan po ako ng hudyat para gawin ko po yung bagay na yun, para magkaroon po ako ng authority sa mga ginagawa kong pagtulong. Okay, so marami pa pong anong matutulungan. posisyon? Anong Ah, posisyon tinatakbo mo? Independente po bilang konsyel ng bayan po. Good luck sa'yo, konsehal ng Silang. Opo, yes po. Kaya, Maraming mangangampanya para sa yung mga kapwa mo rider ang daming mararating na Sana po. ng mga kasamahan mo. Pwedeng sana po. suyurin ng buong botante mo lahat ng botante. sana nga po, supportan po nila ako. Sige, maraming salamat Jerome Calvadores. More power Thank you very to much po. God bless po. Okay, at dyan po, nagtatapos ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan basta isyong PROMD sa ngalan ng tinig ng Kongreso na si Alfred de los Santos. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Basta Promdi Lodi! Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga Probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ces Drilon, dito sa DCXL 558. Radyo Trabaho, Basta Promdi Lodi! Basta Promdi, Lodi. Abangan ang mapapanalunang